dating senador, Senador Trillanes sa DILG. Aba, hindi lang ho pinag-uusapan, tumitindi ang usapan, lalo na ho sa social media. Parang gusto nila ipalit ni Pangulong Marcos kay Secretary Remulla. Palitan si Secretary Remulla at si dating Senador Trillanes daw ang ipalit. Mangyari naman kasi itong si itong si Trillanes, itong si John Vic Remulla, medyo manipis talaga. Until na wala akong nahuhuling malaking tao na mayroong court order, warrant of arrest, sa totoo lang. Pero mahilig siya sa press conference, sa interview, hindi ko alam kung anong purpose niya. Kung minsan nga, isyong barangay, local na local, yung kanya pinipress con. Minsan, problema ng simpleng pulis, problema ng yung pagsusod ng dami mga nakahubad, nagtatambay sa kanto. Hindi naman trabaho ng DILG yan. Dapat na nagpapatupad dyan, mayor na lang. Yun, para lang makapag-press con. Pero yung manghuli ng mga may warrant of arrest dito at sa abroad, hindi ko magawa. Sa totoo lang. Kasi dami na. Mangyari naman ito kasing Remulyang ito, nasanay ito sa local. Dating governor ito ng Cavite. Hindi naman ito napunta sa mataas na posisyon sa national Ngayon lang. Naging DILG secretary, napakalaki ng trabaho ng DILG. Pero pasintabi ng secretary, medyo kulang na kulang po. Hindi kumbinsido ang taong bayan sa iyong performance. Pero dahil ang presidente ang pumili sa iyo, ang presidente ang kumuha sa iyo, may tiwala sa iyo, pero hindi mo maiwasan na itong Trillanes ang tinutulak ng mga naniniwala sa kanya. Kasi talaga si Trillanes tugma-tugma. Tumpak na tumpak, tamang-tama dito sa pagiging DILG secretary kung pagkakalooban lang ni Pangulong Marcos. Kasi talagang ito, hindi ito magpapabaya. Marami itong huhulihin at ipapahuli na mayroong court order, warrant of arrest. Hindi pwedeng pasaway kay Trillanes. Hindi pwedeng abuso kay Trillanes. Yan ho ang kanyang identity. May tapang, talino, walang takot talaga. Kahit na siya kasuhan, kahit sino binabangga niya. Dito may mga Duterte. Ilang dekada niyang binabangga pero hindi niya hindi niya may pakulong si Trillanes. Nandiyan pa rin at vindicated sa mga nangyayari. Nagtatagumpay siya sa kanyang ginagawa. Panalo siya sa kanyang mga ginagawa. So kaya kung napapag-usapan, siya yung karapat-dapat. May kaugnayan dyan po sa DILG. Senador Trillanes sa DILG, pinag-uusapan, mainit na pinag-uusapan, kasi nga po nagkukulang sa performance. Hindi gaano kontento ang mamamayang Pilipino sa performance ni Secretary Remulla, kapatid ni Boy Remulla. Pero siyempre, Presidente ho mayroong authority, siya ang appointing power, nasa kanya yan. Kung kanyang papalitan o hindi. Pero hindi ho bawal, walang nilalabag na batas na imungkahi, sabihin, at banggitin ang pangalan ni Trillanes. Dahil siya naman ay sibilyan, dating sundalo, dating senador, so may malawak na may prinsipyo at tapang laban sa mga kriminal at laban sa mga pasaway. Kaya kapag ito naging sekretary, nako, sigurado, mababawasan ang pasaway at mahuhuli ang mga wanted. Kung papahuli niya at huhulihin niya ng mga wanted sa iba't ibang kaso. Okay. Sunod na ating pag-usapan, mamaya balikan din natin yan, ay itong nagparehas sa 46% sa survey result between Sara Duterte at Senator Rapi Tulfo. Kahit na paulit-ulit na sinasabi ni Rapi Tulfo, Senator Tulfo, hindi siya tatakbo. Wala siyang plano sa national position. Hanggang senador lang daw ang target talaga niya. Re-election siya for senador sa 2028. Pero, kabaliktaran. Sinasabi niya hindi siya tatakbo pero gusto ng tao. Si Sara Duterte naman, nagdeklara na siya gustong maging Pangulo, tatakbong Pangulo sa 2028. Pero hindi siya umangat at pumantay pa nga. So ang ibig sabihin nito sa akin pong interpretation at opinion, ang mga Pilipino hindi talaga kontento sa mga Duterte. Naghahanap ng opsyon ng ibang personalidad ang mga tao. At dito sa survey ng Pulse Asia, ang lumalabas ay si Tulfo ang alternatibo o mas gusto nila na tumakbo rin. Ibig sabihin, 46% ng na-survey ay gusto nila si Tulfo. Yung iba naman gusto rin kay Sara. Pero mabigat nga yun. Medyo magkalayo Si Sara nagdeklara, dapat mataas ang survey result niya. Ito namang isa, tuwing i-interviewin, sabi niya, hindi ako tatakbo. Ayaw ko dyan, hindi ako tatakbo. Pero tumataas yung survey result. Anong ibig sabihin nun? Mas gusto ng tao si
yung nagsasabing hindi siya tatakbo, kaysa sa nagsabi na siya ay tatakbo. Ayun ang ating interpretation diyan. Huwag kayong magagalit, ha. May mga DDS hindi ata nakakaintindi ng ganyang paliwanag. Agad sasabihin niya, "Ay binabanatan na naman kami o binabanatan naman ng mga Duterte." Alam mo naman itong mga DDS, basta nadinig yung pangalan Duterte kahit na lehitimong issue at balita, sasabihin binabanatan. Para bang talagang troll sila. "Oh, punta kayo dun. Sa channel na yun binabanatan si Duterte, mag-react kayo." Parang gano'n ang dating, eh, 'no. Kaya minsan yung mga reaksyon nila, comment nila pare-parehas sa mga channel. Bayaran, bias, mura, at pagbabanta. Yun lang naman ang kanilang sinasabi. Hindi nila binibigyan ng pagkakataon yung pulso ng mamamayang Pilipino na merong karapatan ng bawat isa sa kanilang pananaw at paniniwala. Na mas gusto nila, meron silang alternatibo, meron silang gustong ibang kandidato, kahit ayaw tumakbo, mas gusto nila kaysa sa nagdeklara na gustong tumakbo na si Sara Duterte. Alam niyo kung parehas silang nag-declare, medyo maganda ang laban yan. Parehas talaga, tie talaga. Eh kaso itong isa ayaw, eh. Sinasabi niya, "Hindi ako tatakbo, huwag niyo akong isama diyan, please." Lagi sinasabi ni mga tulpo yan, "Please, huwag niyo kami isama diyan. Hindi kami tatakbo sa national." Pero gusto ng tao, grabe ang dating nun. Kaysa sa yung isa naman, nagsalita na tatakbo, pero hindi umangat, nag-time lang. Eh dito nga sa Luzon, tinalo pa si Sara, eh. Panalo pa rin si Tulfo sa survey. Sa Mindanao, Visayas, nakakalamang si Sara, expected yun. Eh paano kaya kung halimbawa lang, kahit ayaw, halimbawa, biglang nagbago. Halimbawa sabi ni Tulfo, "Sige, tatakbo na nga ako." O edi baka lalong gumanon yun. Hindi na yun makikipagtay. Hindi na tayo ang resulta niyan. Automatic papalo yan. Eh ngayon ayaw, ang taas ng rating, 46%. Tayo nga silang dalawa, eh. Si Leni Robredo, mahabol din. Parang number 2, number 3 yung number 2 siya sa mga survey. Di ba? Kung tayo itong dalawa, si Robredo yung sumusunod. Kung hindi naman magtatay si Sara at saka si Rapi Tulfo, si number 2 pa rin si Leni Robredo. Kita mo yung mga ayaw tumakbo, ang tataas ng rating. Si Leni, consistent ang rating niya. Sabi niya, ayaw niya. Si Tulfo, lahat ng klaseng pagdi-deny at lahat ng sinabing pag-iling, ayaw talaga niya. Mataas ang rating. O di ba, kita mo? Nakuha niya yun. Anong ibig sabihin nun? Ayaw ng mga tao kay Sara Duterte. Ayaw na ng mga tao sa mga Duterte. Naghahanap sila ng ibang opsyon. Naghahanap sila ng ibang personalidad. Sa katauhan ni Tulfo at saka ni Leni Robredo doon sa survey. Ayan. Okay? Pero hindi lang sila. Nandiyan si Trillanes na meron ding sapat na kakayanan at kaalaman, paninindigan. Nandiyan din ang magaling na abogado at Defense Secretary Ibo Chodoro. Di ba? Yun po yun. May mga option dyan. Si Pasintabi na, Hontiveros, sasabi siya ay willing, siya ay open sa ganyan. Pero hindi tumataas ang survey niya kasi alam mo naman meron siyang handicap, eh. Kasi yung kanyang grupong akbayan, kanyang party list dati, medyo iba yung dating noon sa mga tao. Pasintabi na Hontiveros, kahit na may plano ka, pero may bagahe ka, eh, may handicap, eh. Merong issue na medyo mabigat na dalahin. Pero karapatan mo tumakbo kung anong posisyon ang gusto mo. Kaya nakita mo, yung dahilan kung ano yung background mo, ano yung tingin ng iba kung saan ka nanggaling, kaya medyo mababa yung survey mo. Kumpara dito sa mga ayaw pero umangat sa survey. Gusto ng tao. Like Leni Robredo, lahat ng oras, lahat ng interview, sabi niya, gusto ko mayor na lang. Sa Naga City lang ako. Sabi naman ni Tulfo, gusto ko sa Senado lang. Masaya ako sa Senado. Dito lang ako. Tatakbo dito ako for Senado. Huwag ako dyan sa national. Si Hontiveros, hindi, sabi ni Estrelita Star, di malakas ang karisma. Totoo yun, may problema sa karisma. May problema pa rin siya doon sa background kung saan siya nanggaling. Kasi nga, yung Akbayan Party List, kanila yan, eh. Doon kaya doon siya nag-umpisa, eh. Akbayan Party List, naging congressman siya. Tapos naging senador, grupo pa rin yung Akbayan. So ang tingin ng iba, para bang may pagkalitis, pasintabi na. Ang tingin ng iba dyan, ay Akbayan yan, parte yan ng mga leftist, ng mga, di ba, kung ano ng mga negative. So yun yung sinasabi ko, handicap. Bagahe niya, medyo mabigat yun. Kasi pag na-identify ka sa ganung grupo, iba ang dating niya sa mga mamamayan. Pero hindi ko sinasabing masama yung grupo niya. Tao yan, mga Pilipino, kababayan natin. Ano mang grupo na may prinsipyo, ano mang grupo na may pinaglalaban, nire-respeto natin yan. Hindi ko sinasabi na sila'y walang karapatan. Karapatan nila yun. Kaya lang, merong ganung imahe, merong ganung sa pantaha yung ibang sektor. Kaya may problema doon si Hontiveros, kahit open siya sa national position. Pero itong isa, Sara Duterte, na nagdeklara,
Nakaagaw pa nga yung kanyang grupo, gusto nga nilang tanggalin si Marcos, i-people power si Marcos, mag-resign si Marcos, pinagdadasal nga nung iba. Yung iba nga nameke pa, may sakit daw at patay na, o 'di ba? Yun yung grupong yan, eh, atat na atat sa kapangyarihan. Siya yung pinakamaagang sa kasaysayan ng presidential candidate o gusto maging presidente kahit nung araw pa. Si Sara Duterte lang ang nakagawa ng paraan niyan. Siya lang gumawa ng ganyan, napakaaga, 2 years before election nagdeklara na siya tatakbo. Pero why naghahanap ng ibang pangalan, alternatibo ang mamamayan at napakaganda yan. Yan ay tama. Kasi tayo sila, 46, eh. Although mababa pa yun pero 46% pa rin. 'Pag dinala sa inyo yung kanilang pinanggagalingan, pinanghuhugutan, aba, lamang si Tulfo dun. Kasi ayaw niya pero ang daming may gusto. Ito namang isa nagdeklara na pero yan lang ang may gusto. Dapat si Sara, kung talagang gusto ng mga Pilipino, yung kanyang pagdeklarang yan, dapat nasa 60 hanggang 70% yan. Dapat wala nang makakahabol dyan. Dapat wala nang makakatay dyan. Kung maganda ang kanyang record performance at siya ay kailangan ng tao. Pero dahil hindi nga po eh, naghahanap ng ibang personalidad, naghahanap ng ibang tao, di ba? Kaya, ayan ho ang dating. Well, siyempre, expected yan yung mga Duterte troll, yung mga trolls at mga Duterte, ang sasabihin niyan negative. Sasabihin niyang bias ka, magmumura pa yung mga yan. Sasabihin niya may mali-maleta pa. Lagi yun naman ang kanilang sinasabi. Mura, maleta, bias, at saka pagbabanta. Apat ang kanilang regular na sinasabi. Kahit saan channel, ginagawa nila yan. Akala naman nila, yung pagmumura, pagbabanta, sabihin may maleta at bias, akala nila makakakuha ng suporta. Akala nila nakakatulong kay Sara yun. Akala niya nakakatulong sa kanila yun. Akala nila makakatulong doon sa pangarap ni Sara maging Pangulo. I tell you, hindi kayo nakakaintindi ng mga politika. Hindi ho ganyan ang propaganda ng gustong maging presidente ng bansa at yung inyong mga kalyado. Garbage na issue yan. Negative yan. Tanda ko din sabihin, tanda niyo sinasabi ko. Negative ang dating sa isang kandidato na inyong sinusuportahan kung ang tingin nyo sa mga tao na hindi nyo kalyado ay bias, bayaran, mumurahin, pagbabantaan, yan ay salitang kanto, salitang adik, salitang walang silbi sa lipunan. Sa totoo lang, real talk lang. Ang politika, dapat may respeto sa kapwa. Diba? Kailangan po ang issue o ang produkto ipinopromote. Pero pag ang produkto ay sinisiraan nyo, paano yan makitatangkilikin? Paano mapopromote? Kasi yung ginagawa ng supporters, magre-reflect yun doon sa principal, doon sa produkto. Ganun po yan. Hindi nyo makukuha na sasabihin nyo kahit anong mangyari dito kami, kayo lang yun. Kahit anong mangyari, panalo na kami, sa pantaha lang yun. Kahit anong sabihin nyo, solid kami, karapatan nyo yun, kayo lang yun. Di ba mas maganda yung magpakumbaba, ilatag ang plataforma, makisama, rumespeto, palagay ko makakahikayat kayo. Pero yung malayo pang eleksyon, nagyayabang na kayo. Malayo pang eleksyon, feeling nyo kayo na. Malayo pang eleksyon, feeling nyo wala na yung ibang kalaban, wala nang lalaban sa inyo. Garbage na propaganda, basurang idea, makasariling galawan. Kayo-kayo lang yun. I tell you. Itanong nyo sa mga political analysts, yung magaling na mga public relation management, magagaling sa political strategy, political advisor, media advisor, tanong niyo sinasabi ko. Pag matino yung nakausap niyo, sasabihin niya, talagang gano'n, tama yun. Pero kung hindi niyo alam, ang alam lang niyo, kakampi niyo, doon na kayo. Nabasa lang yun, chismis lang na magaling, doon na kayo. Wala yan. Wala yan. Kasi ang mga botante, laging iisipin natin, ang tahimik na botante, mapanganib. Ang tahimik na mamamayan, mapanganib. Ang mamamayang nananahimik, magdidesisyon yan sa tamang oras na papabor sa kanya at papabor sa bayan. Pero ang mamamayang sobrang ingay, mamamayang mapanghusga, mapanlait, nagmumura, nagbabanta pa, wala yan, parang kawayan, maingay lang, walang laman.
Yan ang aking description. Di ba? Kung paninindigan at paninindigan ng pag-uusapan, yan ay nakikita sa gawa at nakikita sa sinseridad, seryosong galawan. Okay? Anyway, so balikan natin ito si Trillanes, former senador, former dating sundalo yan, di ba? Maybe. Mahawak ang pinagdaanan. Pero ayan, pinag-uusapan. At saka ito pag ito ay ginawang DILG Secretary, ang sakop niya, national. Lahat ng local, under niyan, kapulisan. Tapos mahuhuli siya ng lahat ng mga wanted. Patatahimikin niya ang ating bansa. Aba, malaking makinarya yun. Pag yan ay tumakbo presidente at sinuportahan ng gobyerno, ang lakas ng dating niya. Di ba dyan ang mga walang pangarap? Walang pangarap, walang programa o hindi mangarap lang. Mahirap po kasi yung kandidatong walang programa, pangarap lang. Bangungot ang abutin niyo pag di kayo nagising. Pero yung kandidato, gustong kumandidato na magiging malawak ang paghahanda, malawak ang vision, malawak ang kalaman, at ipapakita sa bayan, matindi ang dating niya. Yung qualification ho, walang duda kay Trillanes sa kahit anong posisyon. Hindi nga lang ho, nanalo doon sa local. Gano'n naman talaga eh. Maraming politiko, di ba nung araw? Maraming mga senador. Ito may mga pangapimentel nung araw. Sintabi na. Pag tumatakbo sa mga distrito nila, hindi na nanalo. Kahit yung mga Osmeña nung araw. Naalala ko yung isang Osmeña, sabi niya, malakas sila sa national pero pagdating sa local din sila manalo. Gano'n talaga. Kaya yung pagkatalo ni Trillanes sa Caloocan, normal lang yun. Di ba? May mga national official, pag tumakbo sa local, natatalo. Kasi ang identity nila, ang kailang pagkatao, national. Kaya pag nag-local, hindi ho nila maarok yung lalim ng local supporters. Kaya hindi sila nanalo. Normal lang yun. Hindi ibig sabihin na hindi ka nanalo sa local, wala ka ng karapatan sa national. Style lang yun at yan argumento lang ng mga saradong isip. Pag sinabing, si Trillanes, hindi ka nanalong mayor yan eh. Siguro barangay na lang. Ay, maling-mali kayo. Again, destiny sa kahit anong posisyon. From local to national, presidential. Destiny. Kahit anong galing mo, pag walang destiny, hindi para sa'yo, wala yan.